inaano agad, defensive agad to si Sara na di umano hindi raw pasok, okay? Or na kulang daw sa ebidensya, may kakulangan sa ebidensya. Kaya daw humihingi ng subpina, o di ba? The longest umintindi, mga kababayan. Tapos naano po siya kay Madriaga, mga kababayan ko. Ha? Na false alarm talaga siya rito. Okay? Yung mismong kanyang puso, no, ay hindi mapakali sa kaba sa paglatag po ng ebidensya at statement ni Madriaga ngayong impeachment complaint laban sa kanya. O, pakinggan pa natin yung sinabi ng Tolonges na to. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabina ang kanyang financial records at ibaba kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Ngayon ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensya susuporta sa mga alegasyon. Hindi, may ebidensya na nga eh. Mali kasi nga, 'di ba? Na kahit kayo naiintindihan nyo, guys, 'di ba? O paano mo mapapatunayan na tama or may basihan yung ebidensyang inilatag kung hindi magtatali yung mga ebidensya? Tama mali? Tama mali. Natatakot lang siya, mga kababayan, na isumite yung kanyang bank account or bank records kasi baka nga naman magtali or makuha na magkapareho talaga yung bank record at yung hawak na ebidensya ngayon, no, ng kamera. Okay, dito po sa na ito, sa pag susumite nila ng subpina. Akala niya, ang pagkakaintindi niya, part pa rin ng investigation. 'Di ba? So kayo nakakita na naandyan na yung impeachment, saka lang mag-iimbestiga. Yung subpina na, alam mo, Sara, sa totoo lang, mas okay pa talaga kaming taong bayan eh. Mas naiintindihan pa namin eh. No? Ba't hindi mo maintindihan na kailangan talaga yan? Kaya nga, for example, merong inihain na ebidensya. Diba? Literally, gano'n naman talaga eh. Pag may inihain na ebidensya, may kaakibat na testigo yan. Diba? Oh. Parang ganito yan eh. Nag-loan ka ng sasakyan. Pwede bang hindi ka i-CI kung kwalipikado ka? Kung tama ba yung pwede bang hindi i-CI yung mga sinumite mo na requirements kung talagang yun yung identity mo, yun yung mo, 'di ba? Yun yung trabaho mo, yun lahat, 'di ba? Ito, ganito lang din yun, Sara. Hindi namin maintindihan sa'yo bakit kabado pito ka. Kabado pito ka eh. Kitang-kita namin yung nerbyo sa katawan mo. Yung dumadaloy sa dugo mo. Kitang-kita namin dito kung gaano ka-intense yung mga nararamdaman mo. Di ba? Mga kababayan, nakakatawa talaga. Literal. Tuloy natin kay Lustay. Isa na namang fishing expedition. Ang humiling ng pagpapasabina ng financial records ng business para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise. Yun yung hindi niya maintindihan, yung basihan. Kung tama, kasi nasa impeachment complaint na yan eh. Okay? Pag nasa impeachment complaint na yan, katunayan na naandyan na yung ebidensya. Okay? Ready na yung ebidensya dyan. So ngayon, kaya pinasubpina to para, di ba, malaman at magtali kung tama ba, kung pasok ba, di ba? At karapat dapat mang i-impeach at merong grounds itong isinampang impeachment labang kay Sara Duterte. Hindi niya po maintindihan yun. Pero tayo naintindihan natin dito, mga kababayan. Di ba? Pero si Lustay talaga, hindi niya maintindihan, mga kababayan. Shoutout sa mga dyan mga kabengador natin at shoutout din sa mga didilis, di ba? Na hindi makaintindi. Yung hindi alam ang argumento pero
papasok ng kabubuan. O, shoutout sa inyo mga DDS, ha? ng mga kahinahinala Ah. na transaksyon sa bangko. Hmm. Hindi na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, at sa dating House Speaker. Bilang tugon sa mise, ipinaliwanag ni Chocno na malinaw sa kanyang motion. Mama Analisa, na shoutout po. mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee of Justice ang trabaho nitong Correct. pagkakalat ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Totoo Kaya naman sabi eh. niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interest. So meaning to say, parang ganito 'yon. So pagka may in-impeach na mataas na tao, for example, 'di ba nag-try na nga kayo kay PBBM. Oh. Kaso nung in-announce, okay, na insufficient dahil bakit? Wala kayong nailabas na ebidensya. Oh, aminado kayo na walang ebidensya laban kay PBBM. Oh, it's useless. Ito meron eh. 'Di ba? Kaya naging sufficient siya. Meron siyang batayan, meron siyang ebidensya, meron siyang ipinaglalaban. O, yun yung hindi maintindihan nitong tao na ito. Tapos sasabihin, ganyan naman literally ang mga politiko. Pagka naandyan na sa sitwasyon na yan, tulad ni Martin, na until now hindi nagsasalita, di ba? O, not supposed to be, dapat magsalita siya. O, tulad nito, ni Sarah, na hindi niya naiintindihan yung totaling kanyang sinasabi. 'Di ba? Kasi kung alam niya 'yan, mga kababayan, 'di ba? Pabor siya diyan eh. 'Di ba? Kung talagang merong katotohanan diyan sa kanya at kasinungalingan, yung impeachment niya, bakit ka magwo-worry? 'Di ba? Bakit ka magiging defensive? Oh, si Pangulong PBBM nga mga kababayan, never ever naging defensive. Sabi niya, go ahead. 'Di ba? Go ahead. Kasuhan niyo ako. Kahit na pagkatapos nito, kasuhan niyo ako. Ng termino ko, kasuhan niyo ako. Go ahead, harapin niya mga kababayan, di ba? Pero ito, defensive pa sa defensive. Oh. Yes. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte. Oh. Kaiba raw ang ginagamit na standard sa determination ng sufficiency in substance. Di wow, shout out Kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree to that. There is sufficiency in substance if there are no facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Correct. Step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. Oh. We cannot say na the committee Tama. erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Chocno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagkakilala na umbagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at panggalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Ako? Sabi ng bise, nakapabahala raw ang kahilingan ito na ayon sa kanya ay Nakakabahan na mga kababayan. Nakakabahala raw na pagbigyan komite itong request na patinin si Madriaga. Bakit nakakabahala? Ang tanong, bakit nakakabahala mga kababayan? Kasi dati mo siyang bagnan. O meron ngang kumakalat na ebidensya, ang dami na pong ebidensya through social media mga kababayan na inilabas. Okay? Na kilala niya talaga si Madriaga. Kuya Ram pa nga ang tawag niya. Kinakalabatutan na ito mga kababayan. Tumitindig na balahibo nito simula ulo hanggang paa. Dahil lalabas na si Madriaga at ikakanta na ni Madriaga kung ano ang literal niyang nalalaman. Diba? Diyan kami excited, diba mga kababayan ko? Diyan kami excited, Sara Duterte. Yung malaman yung kabulukan yung mga Duterte. Dahil literally, noon simula nung pinasok nyo ang nasyonal, nagkandaleche-leche ang Pilipinas, real talk.
Wala kami napakinabangan, walang napakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Kung hindi kaguluhan, patayan dito, patayan doon, no? Walang kalutay-lutay. Kagaya mo, lustay, 'di ba? Lustay lang ng lustay. Hindi mo nga alam kung paano ang trabaho mo sa DepEd. Hindi nga niya alam kung paano yung totoong pagtatrabaho, pagkilos ng tama, pananalita ng tama. Lahat hindi alam eh. Hindi natin alam kung saan ba nag-aral to, hindi rin natin maintindihan kung saan humuhugot ng talino tong tao na. Kasi 'di ba parang wala mahugot na talino mga kababayan. 'Di ba? Nasasaktan naman kayo mga didiles huwag kayo masyado masaktan. ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, ang korte ang may jurisdiction kay Madriaga. Nakabilanggo ito ngayon para sa kasong kidnapping. Kailangang hingin ang permiso sa korte para makuha nila ang kustodiya nito. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. Tama. To seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court. No? Because the jurisdiction is with the court. May hanggang Lunes si Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa impeachment complaints. Hindi. Justice naman, nakatakdang magpulong sa Miyerkules. Ang tanong nga dyan, ang problema nga dyan mga kababayan, hindi siya sumasagot. Alam nyo ginagawa ni Sara Duterte? Magpa-interview. Diba? Magpa-interview. Dapat sagutin mo yan sa tamang forum. Hindi dyan, anong kinalaman ng social media? Anong kinalaman lalabas naman yan sa social media dahil naka-live streaming po ang House of Representatives, ang Senate na yan, diba? Ang mga Senate hearing na kung saan tatalakayan ang impeachment niya laban sa kanya. Doon mismo, sagutin mo in a right way, di ba? In a right process. Magbato ka rin ng ebidensya na ikaw ay not guilty. Tama ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun eh. Ganun lang po kasimple yun. Hindi kagaya ng mga DDS, di ba? Ng mga kaalyado niya, yung mga bobong Chinador, di ba? China congressman, na talagang pinapakita nila yung kanilang kabobohan. Bakit po? Mungkatin yung magbabato ng mga issue nang walang matitibay na ebidensya. Tapos, naglabas pa sila ng 18 Marines, 'di ba? At idinawit itong si PBBM at si Senator Sonny Trillanes na di umano'y mga nakatanggap ng pera. Asa na ngayon? Same scenario rin, 'di ba? Same scenario rin. Kay Gutesa. Nahuli nga rin mismo sa bibig ni nung nakaraan, 'di ba? Ni Mike Defensor na naka-chat daw niya. Ka-chat daw niya, okay daw si Madriaga Gutesa. Okay daw si Gutesa. Ka-chat daw niya. Samantalang nung una sinabi nila anong sabi nila nung una? Sabi nila na kay Martin daw, Martin Romualdez. Diba? Pero, kay pala, nasa kanila pala dahil ka-chat nila. Diba mga katarantaduan, mga kababayan? Pinapaikot nila ang taong bayan sa sistema ng pananalita. Hindi po sa pamamagitan ng ebidensya. Yan ba ang dapat? Yan po ba ang dapat nating tangkilikin mga kababayan? Yung mga ganitong klase ng propaganda, ganitong mga propagandista. Kasi baguhin na dapat yung sistemang ganyan, 'di ba? Actually lumang tugtugin na yan eh. Tayong mga bagong botante, yung mga dating botante po mga kababayan, wala na. Tayo bagong botante na tayo. Tayo na yung kapalit ng mga tiyahin natin, tsuhin natin, lola natin, nanay natin na nagsipanaw na. Diba? Tapos yung mga magiging anak natin, sila yung so sana pamanahan natin ng tamang kaisipan, tamang diba? Tamang pagboto sa darating na eleksyon. Tulad ng anak ko, boboto na siya sa 2028.
malaking bagay 'yon na dumagdag siya sa tamang boto, hindi sa bobotante, 'di ba?